You know that this is the Leaning Tower? Of course, it's very obvious na ito ang Leaning Tower. But you know na 4 strong earthquakes na nag-survive ang Leaning Tower? At alam nyo din ba na nung World War II ay binalak itong itumba dahil baka gamitin ng mga sniper na kalaban at mapatay ang mga kalaban po nila o ang mga Americans. So binalak nilang itumba to, pero nung nakita lang ganun kaganda, hindi po nila itinuloy. So ang pamagat po ng ating mentoring sa araw na ito, you don't know everything. Sabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag o ipinahayag o ni-reveal ay para sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautusang ito sa Deuteronomy 29 verse 29. So, the Bible itself, sinasabi na hindi natin alam ang lahat at hindi pwedeng ipahayag lahat sa atin ng Panginoon ang mga bagay-bagay, at may mga bagay lang siyang ipinapahayag, at kapag may pinapahayag siya sa atin o pinapaalam, ingatan po natin yon. Even in the book of 1 Corinthians 39, sabi niya, sa wikang English, now our knowledge is partial and incomplete, and even the gift of prophecy reveals only part of the whole picture. Even ang mga kaalaman natin ngayon patungkol sa Diyos, sa mga spiritual na bagay ay incomplete. Hindi pa natin alam. Pero darating ang panahon ay malalaman natin ang mga yan. Yes, dahil hindi natin alam ang lahat ng mga bagay, kailangan may mga tamang attitude po tayo. Remember, if you are making a new house for the first time, you need an expert carpenter para pagkuhanan mo ng know-how or skill. Kung sira ang kotse mo at hindi mo alam kung paano gawin ito, you need a good mechanics para matulungan ka niya. Yan po yung realidad ng buhay dahil hindi nga natin alam ang lahat ng bagay. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng mga tamang attitude sa ating buhay upang magkakawar pa tayo ng mga kaalaman na galing sa iba. Kaya nga number one attitude that we need is we need to be humble by asking information or magpa-mentor ka or magpa-correct ka. You really need to humble yourself para makatanggap ng mga bagay na ito sa ating mga buhay. Kasi hindi nga natin alam ang lahat, and we cannot pretend na alam mo wherein hindi mo naman alam. Kaya nga po pumapasok doon yung pride. Number 2, attitude na pwede po nating matutunan dapat at magkaroon tayo. It's we need to learn the art of listening. By listening a lot, I believe you can learn more. At pwede mo pang incorporate yung mga bagay na natututunan mo sa kaalaman mong meron ka ngayon. Kaya nga, ang taong nakikinig, lalong dumudunong po yan. Huwag lagi nating ipagpilit yung mga nalalaman natin, o kahit alam mo na, ay huwag nating ipahalata na alam mo rin. Magandang, when there is someone talking to you and trying to teach you, you just listen. So, let us learn the art of listening. Number 3, attitude that we should possess para mag-acquire ng kaalaman pa, is help yourself to do new things. Help yourself to do new things. Ito nga, nasa rights po natin, nasa atin po kung gusto po nating matuto ng mga bagong kaalaman, ng new skill. And you have to take risk kapag ginagawa mo ito. At huwag po tayong matakot mag-fail. Don't be afraid to fail. So help yourself to learn new things. Ito'y katungkulan natin. And number 4 is be teachable. Huwag makontento sa nalalaman mo ngayon. Isang taong teachable, laging may open na kaisipan, open na puso sa mga bagong impormasyon o bagong katuruan na pwedeng ipasa sa'yo. Ngayon, kung magmamatigas ka at ipipilit mong sa'yo, you will not learn from others. Dun sa kanilang experience, dun sa kanilang kaalaman. So, be teachable. Ito po, nasabi ni Bishop dito dati sa amin. Kahit alam mo na ang iyong naririnig, ang kaalaman na ibinibigay sa'yo, makinig ka pa rin. Kaya nga, reminder ay isang gamot sa taong makakalimutin. So, kahit alam mo na yan, just listen. At least ma-appreciate ka na ng nagtuturo sa'yo. When you are teachable, ang sarap mong kausap. Di ba? Kapag ang taong laging
tumatanggap at nagpapasalamat, appreciative, sa sinasabi mo sa kanya, teachable po siya, madali po yang kausap, at masarap silang kasama. And then number 5 is learn the art of asking question. Ito yung aking naging problema nang ako estudyante. Hindi po ako marunong mag-ask ng question kahit may tinatanong ikaw. So I think by just asking question, you will learn a lot in life. Nag-a-ask ka not to debate, but to receive. Hindi para sukatin ang kaalaman ng iba, kundi para matuto ka. I will end with this. Sa Proverbs 20:26, ang sabi niya sa Weekend English Message Translation, if you think you know it all, you are a fool for sure. Real survivors learn wisdom from others. Thank you. God bless you all po. Hope you have learned again sa ating maikling mentoring. God bless you all po.